kalimutan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, San Fernando, Pampanga, Barangay Columbus Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon. At sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Teluan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincang, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Bacolod City, Barangay Santo Niño Gym, Coronadal City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cogon Gym, Rigos City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Pilipina Gym, Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na paglulunsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Maraming nagtatanong sa inyo bakit pumunta tayo sa ganitong panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ako'y naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin naunawaan sa pasimula. Ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mga hakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng aking paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyon yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahon yon sa aking denominasyon. Hanggang humantong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema at to make the story short, humantong nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod labag sa aking kalooban yun. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban nung nalaman kong siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawa ng dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil.
Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yun ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang yun na anumang ang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinag ang aking pangako, ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban. Ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao, wala na akong leader na tao, kundi ang naging leader ko ay ang dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. At nang nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, ipinamahala sa akin ng dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan, at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niyang gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at kahatulan sa buong sanlibutan, na pinadala niya ako. At ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z observation, ay napasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang tao sumunod sa kanyang kalooban, na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang kapagsubukan na ilalakad sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na yon. Nung tayo'y naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isa na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain ng dakilang Amang ipinadala niya sa atin dito sa lupa, hanggang sa tayo ay naging mature. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya, nang nakita ng kamayan, kala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintay ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain, habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na merong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon na naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, nagpasimula ito sa Hawaii noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagbulay-bulay ko na sinabi ng Ama sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isa ng matibay na institusyon, isa ng matibay na kaharian ng Diyos na hindi na makikinag magpakailanman. Tuparan ng kanyang sinabing, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan, ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan ng June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayo sa bansang kaharian ang nakatupad sa kanyang mga utos na
love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon, kaya naging matagumpay ang Third Testament at nagkatuparan nito ay walang mga anak. Nakita ng Ama yun na sa ating mga buhay ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, hindi natin inaasahan magkakaganito at ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilangguan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganun din. Nakita ko ang aking sarili. Nandito ako sa tiitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa spiritual na dako, ito ay blessings in disguise. Kaya pumunta rito, wala akong magagawa, kung pinaisip ko na masakin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam niyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nang nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan sa sekular na sanlibutan na puro naman kabubuhan. Kaya ako ay binigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalain dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian sa pamamahala upang ang bansang magulo ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kabanalan, at magkaroon ng direksyon at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nandidiyan na. Binigyan tayo ng pinansyal na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng hustisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng sekular na sanlibutan. Katuparan din ito ng sinabi niyang iiwan niya ang kanyang tupang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ko po ang bansang Pilipinas ay parang makakawal ng tupa na wala pong shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong sekular na outside of the kingdom na walang bakit secular na bansa natin, Pilipinas.
na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-uusapan magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang naman sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan, upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw, ang karito upang magnakaw, tumatay at tumuksa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong mundo ito ng politika. Kaya pag tayo hawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na pakikita nila ang leadership ng ginira na anak, na walang korupsyon, na walang divisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung saan atin ako'y pagkalooban na naman ng mga pangyarihan sa direksyon na binigay niya sa akin na tayo ay maiulog-ulog bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita natin kay OJC ay ganoon din ang gagawin natin sa bansang secular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito, sapagkat hindi na natin kailangan ang popularity, hindi natin kailangan pera, hindi natin kailangan, wala na tayo yan. Gagamitin natin ang lahat ng perang pagpapalang ito na nagmumula sa kaban ng bayan sa kanin tayo pagpapalay ng itlog para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. So pang ang mga tao naman dito ay makakita na meron talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo, na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit, nakita ko ang kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero corruption, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandito ngayon tulad ng ministry ng Hinirang na Anak. Alam ninyo, ang triple ministry ng Hinirang na Anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Ehipto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Ehipto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilang. Pero ninyo ang problema yon na mula sa karangyaan, nakita niya, nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala, nagkaroon ng problema
dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamitin tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalab na tanim na hindi naman nasusunog at kanyang nilapitan ito at narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo yung panyapak sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Ehipto na magulo, na sekular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako'y pababalikin sa secular na sanlibutan. Ako ay gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko, upang namang makatikim sila o makaranas ng pagpapalang atin ang dinanas sa ating bansang kaharian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission nito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong planong maging politiko. Hindi po ako politiko. Kahit ako'y pumasok sa politika, hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag niyo kong tawagin politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan, at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito, makikita ko ang leadership ko sa bansa ito na mayroon isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman. At ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko, ako ay isang leader. Nakapagmula ako ay binoto. Kapagdaran tayo sa voting process, election process. Kasi kung ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao, kaagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na nakasanda sa loob ng bansang kaharian. Kaya ako'y pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipabudbud ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division, at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay nailuklok na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sa katuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Papasalamat sa akin na ako ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw mayroong isang
tulad ni Moises na ipinadala muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga nag-aalipin sa kanila sa karukhaan, sa panlilang, sa kawalang direksyon, at walang kasaganaan. Tingnan ninyo, napakalit ang bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karukhaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema, puro mga milyonaryo yan. Ang C, D, E, yan po ang 87% na puro nandiyan ang problema ng karukhaan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsang leader tulad ng ating Pangulong Duterte, ngunit 6 na taon, pagkatapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera, pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-kotse. Nagkakabit-kabit na ang ating mga isla. Meron tayong bullet train, papuntang Luzon, Mindanao, napakaganda ng pera pinuntahan ng Department of Health sapagat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang ospital. Napakaganda ng perang pinuntahan ng edukasyon sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon at may quality pa at may pagkain pa. Ang ating mga anak, kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka lang sa paaralan. Meron ka na itong agahan, meron ka pang hapunan. Yun sana pupuntahan ng maraming perang namin. Yun ang nangyari natin. Pasimula ng taon, hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao, tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero corruption, zero waste, at zero pagnanakaw ng pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget ng pera ng bayan. Ako ay nananalangin, nagkakaroon tayo ng presidente na tulad ni Inday Sara, ating vice-presidente, na magkakaroon tulad ng ating panaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. O ako naman, ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang mga bagay na inyong pinahangad. Hindi na kayo po, kita ng Singapore, Amerika, at iba pang mga dalawang bansa, sasabihin nyo, ganito sana ang aming bansa. At ang aking komisyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabaho na hinahanap nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang sweldo dito mas doble sa kanilang pag-aako. Yan po ang aking pangarap. At ang pangarap na yan ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Ay malito na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil ang lahat nandyan, pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala ng panat, kasaganaan, katatagan, kapusayan sa isang matapat na mayat ng Pilipinas. Kaya, kailangan natin na ito nasa puso ko at isip ko ay pagpapagumpayan ng mga na ako ay may ulo sa kapangyarihan yan na magagawa ko ang gusto kong gawin na meron po kong plataforma bilang senador
o kaya presidente. Di lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng Purple Army, hindi na anak, ang pastor. At ako'y nagpapasalamat na doon po sa Amerika, sa New York, sa Times Square. Nandito po ang ating advertisement. Buong Amerika ay malawakan din po ang kanilang house to house sa lahat ng mga Pilipino pwedeng bumoto di lang sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipino pwedeng bumoto. Active po tayo naman. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga suko na ganito at ganon. Huwag po. Sapagkat yan ay mind conditioning lamang. Kita ninyo sa mga survey na ginagawa natin, na tunay na survey na walang bayan. Panalo po tayo. Ang Diyos ang buyak namin po. At nananalangin tayo na kahit nadayain tayo dahil sa tayo ay napakalakas para sa kampanyang ito, ay hindi na po kayang dayain tayo. Sapagkat may kalooban ng Diyos. Kababayan, anak ng Diyos, sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, hindi ko lang iniisip na ito ay isang secular political na misyon. Ito ay isang spiritual na misyon para sa akin. Dadalhin yan sa secular na sanlibutan para kung ano ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng leadership ko sa KOJC, ganon din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Payapa, unlad, may kasaganaan, mayroong katahimikan, at mayroong direksyon, at mayroong pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang nawala sa atin, pagmamahalan. Puro hate ang pinunla sa atin ng espiritong masama. Kaya hindi po natin tatantanan ang espiritong nagdadala ng pagkapuot, hatred. Yang mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Ang dala ko po sa Pilipino, love one another. Yan ang ating ipakikita sa mga ating leadership. Kaya tumalangin tayo na sila naman para sa bagong mission ko sa bansang Pilipinas. Purihin ang dahilan naman para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Ang sa Kristo, mapa sa ating lahat. Mabuhay po tayo at pagyaon at ating pasimulan ng official pagkasimulan ng campaign period. Kayo, gagamitin ng dahilan naman kahit hindi ako personal na makapunta sa mga lugar, ay kayo na ang magiging representante ko para makilala nila ang leadership ng Hilirang Nana para sa pagtakbo natin sa Senado. Kung ang nakita naman, pinabalik ko lahat ng kapangyarihan, pangwalatian,